Morning from my garden. Oh, ayan na sila ngayon. Very healthy. Freshness overload na naman sila. Oh. May patani. Yung sinasabi ko. Ang bilis niya mag-germinate. Tapos gustong gusto niya yung mainit na panahon. Mainit at maulan. Kasi yung okra, sabay ko nito pagtanim pero wala pa, ilang inch pa lang, bagong sibol pa lang sila. Samantalang ito siguro 2 days after nung pagkatanim ko, umuspong na siya. At ang aking dragon star, maaabutan pa niya yung dragon tang so ganito na lang siguro mga itatanim ko. Papatuyo pa ako ng iba pang boto para marami akong maitanim. Parang kumakaway ang arthritis nito puro beans. Ito naman ang aking scarlet runner. Meron na siya dyan. Hopefully naman ano na yan, bulaklak na siya. So ito yung sinasabi kong nalanta yung dulo niya na may bagong blossom. Pero ang kagandahan naman ito is merong umusbong dyan na panibago. Pero ano pa lang pala siya, dahon pa lang, hindi pa siya bulaklak. Tapos ito yung mga naputol kasi nalanta yung mga blossom niya, just like this. Pero okay lang yan. Ayan na naman yung aking favorite. Freshness overload na naman sila. Early in the morning. See? Napakagandang makita. Ganyan sila. Fresh na fresh. Fresh na fresh ang kanilang mga dahon. Tapos bago itong kuhanin ng tatay ko kahapon kasi naggulay kami ng tulingan, kinataang tulingan, tapos nilagyan ng ganyan. Sarap. Super sarap. Itong aking what do you call this? Citronella. So nakaka-happy naman pag nabubuhay yung mga tinanim. Tapos yan, lumalaki na rin ang aking mga marigold from kalsada. Tapos ito yung pinapatubo kong basil kasi nagpanibago ako kasi nalanta yung nilagay ko doon, yung ipinunla ko, kaya nilagay ko na lang siya dito. Ayan na siya. Tapos ito kakonti, sana naman may mag survive dito. Ano to? Roma tomatoes. Yan ang aking mga bush beans, dragon tongue, at saka ito sa side na yon, yung mas mababa, gold rush. Nandyan sila sa loob ng fence para hindi mahalukay ng mga manok. Ang cute na ladybugs ang aking dragon tongue. Sila yata yung kumakain ng mga dahon dito. Ay, love. Ito din. Kailan naman kaya ito mamumunga? May mga kumakain ng aking dahon ng bush beans. Ayan yung insektong yun ang bilis lumipad, yun ang kumakain.
Ito din, oh. Pabulaklak na din si Mayor. Tapos yung siling hitik. Hitik sa dahon. Ayan na. Hitik. Ayan. Namumulaklak na ang aking dragon tongue. Please bear some fruits, dragon tongue. Nice. Yung scarlet runner dito sa backside. Okay naman sila kahit papano. So, ayun ako, yan na naman yung mga maldos. Mga maldos kayo. Su. Ayan. Tapos ito, may namatay ditong isa. Ba't kaya ito namatay? And look at my my sigarilyas. Oh, see? Di ba nandito na siya? Naka-advance na siya. So, sana soon namunga naman na kayo. Ang taas-taas na rin ang kanyang nagapang. Tapos itong blue-heeled, pwede ko na rin lang din to ditong pagapang. Kapag abot na niya. Tapos ito yung okra. May okra dito akong itinanim na ilang piraso. Siguro 4 yun, pero parang 3 lang yung nabuhay. 1, 2, 3. Tapos ito, lagundi daw to, tinanim ko dito. Tapos isa pa dito, meron din dun sa harap, hindi ko lang alam kung hindi ko na kumusta. Ayan o, lagundi yan, halamang gamot. Part na to, pinaplanuhan kong bibili uli ako ng net or chicken wire para makapagtanim ako dito ng yung mga medyo sensitive na tanim, tulad ng sili, kamatis, ganon dito. Kailangan nakailagay sa kulong-kulungan para mabuhay sila, or else sayang lang. Katulad nito, inside the net siya. Yung pinuso ko dito ang mulberry, ayan na siya. Ayan na siya, 1 month after. Wala pang 1 month, 2 more days bago mag 1 month siya. Ayan. Buhay na buhay. I-check natin dito yung aking spider webs. May kabochi squash. Hindi na naman dito naaarawan siguro. Maya-maya pa ng konti. Maaga pa naman. Tapos yung aking ampalaya. And then my pomelo. Ito yung trinim ko. Ayan o. Trinim ko siya dati. Tapos, kasi kawawang-kawawa naman ang kanyang itsura. Tibad na nga. Kaya trinim ko ng konti. Ayan. Kahit pa paano naman, may bago siyang dahon. Ayan pa yung isang squash. Ay, nako. Sarap naman pag ganito. Sa umaga. Kikita nyo yung mga morning dew. Ang ganda-ganda. Fresh na fresh, in fairness. Ito, sarap pag umaga dito kasi wala pang masyadong init. Tapos talagang fresh na fresh yung mga dahon.
Ayan. Ang ating malagubat na garden. Mga nakalabas na yung anong tawag dyan. Kasaba. Tuka ng mga manok. I-check ko yung aking mulberry on this side. As usual, morning routine ng ating mga chicken. Maghalukay ng maghalukay. Ayan, nabulok na siya. Yung mga dahon dito. So, fertile na naman ang ating lupa dyan. Ang gandang taniman dyan. Pag nabulok yung mga dahon. Oh, ito na siya. So, ang liliit naman kasi ng bunga nito. Oh, ayan. Ang ating mulberry. Kumusta naman kaya yun? Minsan kasi may bunga hindi nakikita itong mga patola. Kasi nga gubat na siya. Oh, ayan o. Ito meron. Abangan ko yan. Meron bunga dyan na maliit. Ayan siya. Nakikita nyo ba yan? Basta ayan o. Bunga yan. Tapos yan. Yung isa pang mulberry. Ang tataba ng dahon ng kamote dito. Gusto yun na yung aking fern dyan. On a partly shaded area. Okay naman sila. I think they're more healthier than on the one that is on the sunny spot. And look, ito na yung tinanim kong sitaw ng isang araw. Ayan o, nagka-crack na siya. That means palabas na siya. Oh, ayan o, you see that? Yung iba wala. Ito meron. Ay nako, maraming ant na naman. Tapos yung may nakita na rin ako dito nag-i-sprout ng tinanim kong okra. Ayan o. Ito pataas yan, inintercrop ko na lang sa gitna ng kasaba. Ayan siya. Oh. So depende siguro, mayroong yung isa na galing lang sa puno na binigay sa akin ng kapatid ko, ang tagal mag-sprout, pero this one okay naman. Pasabay niya lang yung sitaw, pero okay naman siya. Siguro 3 days to eh. 3 days pa lang siya, ganyan na siya. So siguro it depends sa binhi. So yan. Ayan na siya, papunta dun sa baba. Yung iba wala pa. Siguro hindi lang ito masyadong malalim ng tinanim ko. Ay nako, wish lang na naman talaga na wag itong makita ng mga manok na walang magawa kundi hukayin ng ang aking mga pananim. Tapos itong maliliit na to, this one, there, Chinese kangkong yan na tinanim ko dito 2 days ago. Ayan pa oh. Kasi sparse dyan na dito. Ito yun eh, Chinese kangkong din to. Ayan, ganda ng bulaklak. Tapos sparse na dito since binigyan ako ng auntie ko ng seeds. Tinaniman ko siya dito. Ayan, tumutubo na siya. Very nice.